Ipinakulong ng asawa dahil sa pagnanakaw sa mismong anibersaryo nila, dinanas ni Liana ang malupit na pagkaapi. Habang hinihiya siya bilang isang katulong, ang hambog na asawa ay kayakap ang kabit at pinagtatawanan ang kababaan ng kanyang asawa. Ang basurang tulad mo ay dapat lang lumuhod sa paanan ko. Pagkatapos ng salitang yon, dumating ang abogado at binawi ang lahat dahil sa kanya ang buong yaman. Hinubad ni Liana ang disguise, winasak ang mapagpanggap na alta sosyedad para sa muling pagbangon. Ano ang mangyayari sa taksil kapag nalaman niyang ang tinapaktapakan niya ay ang tunay na may-ari ng imperyong ito? Dalawang mundo ang nasa harap ng salamin. Sa kaliwa, nakasabit pa rin ang isang kumikinang na gown. Gawa ito sa pinakamahal ko na sutla. Pinalamutian ng libu-libong maliliit na kristal na tila mga bituin sa kalangitan. Iyon ang damit na dapat niyang isuot ngayong gabi. Iyon ang baluti ni Liana Roxas Alcaraz, ang asawa ng makapangyarihang si Mateo Alcaraz. Ngunit sa kanan, ang refleksyon niya ay ibang-iba. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida at puting apron, ang uniforme ng isang tagapagsilbi. Ang tela ay magaspang sa kanyang balat, malayong malayo sa lambot ng mga damit na kinalakihan niya. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakaayos sa isang eleganteng bun, ay itinali lamang sa isang mahigpit at simpleng pusod na tinakpan pa ng isang maliit na hairnet. Pinagmasdan ni Liana ang kanyang mga kamay. Ang mga kuko niyang laging may perpektong manicure ay nanginginig habang hinahaplos ang murang tela ng apron. Ito na, walang atrasan. Sumagi sa kanyang isipan ang usapan nila ni Mateo kaninang umaga. Nakatayo ito sa harap ng walk-in closet nila, abala sa pagpili ng isusuot na mamahaling relo. "Everything must be perfect tonight, Liana," sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan. "The Alcaraz name is on the line. I expect you to be the perfect hostess." Hindi na niya matandaan ang isinagot niya. Marahil ay isang pilit na ngiti at isang tango. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, iyon na ang naging papel niya. Ang maging perpekto. Ang maging magandang palamuti sa braso ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, sa likod ng mararangyang pagdiriwang, ay isang pakiramdam ng pagkabaog. Isang pakiramdam na ang lahat ng nakikita niya ay isang malaking dula-dulaan. Kaya ngayong gabi, nagpasya siyang baguhin ang kanyang papel. Hindi bilang bida, kundi bilang isang manonood mula sa pinakamababang upuan. Huminga siya ng malalim, tinalikuran ang salamin at ang gown na sumisimbolo sa kanyang buhay, at dahan-dahang binuksan ang pinto palabas ng kanyang silid. Ngunit sa halip na lumabas patungo sa engrandeng hagdanan, lumiko siya patungo sa pasilyong hindi pamilyar sa kanya, ang daan patungo sa kusina at sa quarter ng mga katulong. Pagpasok niya sa staff area, tila pumasok siya sa ibang dimension. Ang tahimik at malawak na pasilyo ng mansyon ay napalitan ng ingay at siksikan. Nagkakagulo ang mga caterer, ang mga waiter ay abala sa pagpupunas ng mga baso, at ang amoy ng pagkain at pawis ay naghahalo sa hangin. Walang sino mang pumansin sa kanya. Para sa kanila, isa lang siya sa mga bagong extra na kinuha para sa malaking okasyon. "Hoy! Ikaw! Bago kay Wano?" Isang mataray na babae na may hawak na clipboard ang humarang sa kanya. Ito siguro ang head waitress. "Huwag kang tatanga-tanga dyan. Kunin mo ang tray na yan at magsimula ka ng mag-ikot. Mga champagne glasses, i-offer mo sa mga bisita sa may garden." Opo," halos pabulong na sagot ni Liana. Habang inaabot niya ang isang mabigat na silver tray, isang babaeng may edad na ang ngumiti sa kanya. May mga guhit na ng pagod sa mukha nito, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata. "Pagpasensyahan mo na si Cora," sabi nito sa mahinang boses. Laging mainit ang ulo niyan kapag may event. "Ako nga pala si Elena." "Lia, na po," sagot ni Liana, ginagamit ang pangalang inihanda niya.
Baguhan lang po. Hayaan mo, masasanay ka rin. Basta ngiti ka lang kahit napapagod na. Payo ni Elena bago ito muling bumalik sa kanyang ginagawa. Sandaling gumaan ang pakiramdam ni Liana. Ngunit nang humakbang siya palabas ng kusina at pumasok sa malawak na bulwagan, bumalik ang kaba sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa kanina. Ang buong lugar ay naliligo sa ginintuang ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier na siya mismo ang pumili. Ang mga bisita na nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit at alahas ay nagtatawanan habang hawak ang mga kopita ng alak. Mga pamilyar na mukha, mga kaibigan niya, mga taong bumabati sa kanya nang may paggalang kapag siya si Mrs. Alcaraz. Ngunit ngayong gabi, hindi siya si Mrs. Alcaraz. Naglakad siya sa gitna nila, dala-dala ang tray. Dama niya ang bawat tingin na dumadapos sa kanya. Mga tinging mapanuri, walang interes, at minsan ay may halong inis na para bang isa siyang sagabal. Ilang beses siyang binangga ng hindi man lang sinasabihan ng sorry. Narinig niya ang mga bulungan tungkol sa mga bagong kotse, mga bakasyon sa Europa, mga bagay na dati ay bahagi rin ng kanyang mundo. Ngayon, para siyang isang multo, nakikita pero hindi pinapansin, nakakarinig pero hindi kasali. Isang malamig na kamay ang biglang pumigil sa kanyang braso. Miss, isa ngang champagne. Lumingon si Liana at nakita ang isa sa mga tita ng kanyang asawa, isang babaeng laging yumayakap sa kanya nang mahigpit sa mga family gathering. Ngayon, ang tingin nito sa kanya ay blangko, na para bang isa lang siyang kasangkapan. Nanginginig ang kamay ni Liana habang inaabot ang isang baso. Sa sobrang kaba, muntik na itong mahulog mula sa tray. Dahan-dahan naman, sigaw ng ginang. Naagaw ang atensyon ng mga taong malapit sa kanila. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, umuwi ka na lang. Nagyuko ng ulo si Liana, ramdam ang pamumula ng kanyang mukha. Paumanhin po. Sa pag-ikot niya, sinubukan niyang iwasan ang mga pamilyar na mukha, lalo na ang kinaroroonan ni Mateo. Ngunit ang espasyo ay tila lumiliit at ang bawat sulok ay may nagkukumpulang mga taong dati niyang pinangingitian. Naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, ang bigat ng tray na tila pabigat ng pabigat, at ang bigat ng kanyang sikretong dinadala. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang kanyang asawa, si Mateo. Nakatayo ito sa gitna ng isang grupo ng mga maimpluwensyang negosyante. Ang tawa nito ay malakas at puno ng kumpiyansa. Perpekto ang pagkakatali ng kanyang bowtie at ang kanyang mamahaling suit ay tila yakap na yakap ang matipuno nitong katawan. He was in his element. Siya ang hari ng gabing ito, sa kahariang binuo nila nang magkasama. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Liana. Napilitan siyang dumaan malapit sa grupo nila para ihatid ang natitirang champagne sa kabilang dulo ng hardin. Bawat hakbang ay isang panalangin na sana'y wag siyang mapansin. Habang siya'y papalapit, lumingon si Mateo sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata, o iyon ang akala niya. Ngunit ang tingin ni Mateo ay dumaan lang sa kanya. Tumingin ito na parang hangin lang siya, isang aninong hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Pagkatapos ay muli itong bumaling sa kausap at sa isang iglap, nasaksihan ni Liana ang isang nangiti sa labi ng kanyang asawa, isang ngiting hindi para sa kanya. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salitang binitawan ng tiyahin nito kanina. Ang maging dayuhan sa sarili niyang pamamahay ay isang bagay. Ngunit ang maging invisible sa mata ng sarili mong asawa, iyon ay ibang level ng sakit. Dala ng pagkabigla at sakit na naramdaman, bahagyang nanghina ang kanyang mga tuhod, naging manhid ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa tray. Sa kagustuhang makalayo agad sa lugar na yon, nagmamadali siyang umikot. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang biglaang paggalaw ay naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng mga basong nakapatong sa tray. Tila bumagal ang lahat sa kanyang paningin.
Nakita niya ang pagtagilid ng mga kupita. Narinig ang mahinang pag-ugong ng mga ito bago sila tuluyang bumagsak. Isang malakas na kalansing ng mga nabasag. Nababasagin ang pumunit sa masayang tugtugin at tawanan ng mga bisita. Sinundan ito ng isang matinis na tili. Ah! Ang damit ko! Napayuko si Liana sa sahig, sa gitna ng mga bubog at natapong alak. Ang mamahaling champagne na dapat ay nagbibigay saya sa mga bisita ay bumabasa ngayon sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Isang pares ng kumikinang na sapatos ang nasa harap niya at ang laylayan ng isang puting-puting gown ay nabahiran na ngayon ng malaking mantsa ng alak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na paningin, handa nang humingi ng tawad sa kung sino mang nabiktima ng kanyang kapabayaan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mukha ng babae ay puno ng pagkagulat na sa isang iglap ay napalitan ng nanlilisik na galit. Isang mukhang hinding-hindi niya malilimutan. Isang mukhang laging nakangiti sa kanya sa harap ng maraming tao, ngunit sa mga mata ay may nakatagong inggit. Ang babaeng nasa harap niya ay si Katrina Velasco. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang galit sa mga mata ni Katrina ay parang apoy na handang tupukin ang sinumang nasa harapan nito. Ang lahat ng tunog sa paligid ay tila humina at ang tanging naririnig na lang ni Liana ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. "Tingnan mo ang ginawa mo!" Halos pasigaw na sabi ni Katrina. Ang boses nito ay matinis at puno ng pagkasuklam. Iwinasiwas nito ang kamay paturo sa mantsa sa kanyang gown na para bang iyon ang pinakamalaking trahedya sa buong mundo. "Tangga, hindi ka ba marunong magtrabaho? May ideya ka ba kung gaano kamahal ang damit na to? Siguradong mas mahal pa to sa buong buhay mo." Ang bawat salita ay parang sampal. Ang mga bisitang nakapaligid sa kanila ay nagbubulungan na ngayon. Nakikita ni Liana ang mga mapanghusgang tingin, ang mga ngising mapanlibak. Sila ang mga taong linggo-linggo niyang nakakasama sa mga charity event, mga taong tumatawag sa kanyang darling at sweetheart. Ngayon, para sa kanila, isa lang siyang kasambahay na walang kwenta. "Paumanhin po, ma'am. Hindi ko po sinasadya." Halos hindi na marinig, nasabi ni Liana habang pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang boses. Yumuko siya para simulan ang pagpulot sa mga bubog, isang kilos ng pagsuko. "Anong magagawa ng sorry mo?" Patuloy ni Katrina na tila lalong nag-enjoy sa atensyong nakukuha. "Dapat sa mga katulad mo ay hindi pinapayagang magtrabaho sa mga ganitong lugar. Mga walang pinag-aralan, walang modo." Gusto ni Lianang sumagot. Gusto niyang isigaw na mas kilala niya ang halaga ng bawat gamit sa bahay na yon kaysa kay Katrina. Gusto niyang ipamukha rito na ang gown na sinira niya ay isa lamang sa daan-daang piraso sa kanyang koleksyon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Iyon ang magiging katapusan ng kanyang eksperimento. Kailangan niyang tiisin. Kailangan niyang manatiling si Lia, ang hamak na tagapagsilbi. Habang nagpupulot siya ng mga bubog, naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga palad. Ang bawat piraso ng salamin ay tila kumakatawan sa bawat piraso ng kanyang dignidad na unti-unting nababasag. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga mamahaling sapatos ng mga bisita na maingat na umiiwas sa kanya na para bang isa siyang maruming basura sa kanilang daraanan. At noon, isang pamilyar na pares ng sapatos na gawa sa balat ang huminto, ilang pulgada lang mula sa kanyang kamay. Ang sapatos na yon, alam na alam niya kung kanino yon. Dahan-dahan, umangat ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng isang maliit na pag-asa. Si Mateo. "Katrina, I am so sorry about this." Ang boses ng kanyang asawa, malumanay, propesyonal, at puno ng pag-aalala. Ngunit ang pag-aalalang iyon ay hindi para sa kanya, para iyon kay Katrina. "Mateo, darling,
Look at what your clumsy servant did. Malanding reklamo ni Katrina. Ang boses ay biglang naging malambing na puno ng pagpapaawa. Hindi nag-angat ng tingin si Liana, ngunit naramdaman niya ang mga mata ng kanyang asawa sa kanya. Inaasahan niya ang kahit anong senyales ng pagkilala. Isang pagkunot ng noo, isang pag-aalinlangan. Ngunit wala. Ang sumunod na narinig niya, ang lalong nagpaguho sa kanyang mundo. Pasensya na talaga, sabi ni Mateo. Ang tono ay may bahid ng pagkainis na hindi nakiiringgan ni Katrina, ngunit dinig na dinig ni Liana. I'll make sure the agency compensates you for the dress. As for you, naramdaman ni Liana na sa kanya na nakatuon ang atensyon ni Mateo. Nag-angat siya ng tingin, puno ng pagsamo. Umaasang sa mas malapitang pagtingin ay makikita nito ang katotohanan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi pagkilala. Nakita niya ang disappointment, ang iritasyon, ang tingin ng isang amo sa isang empleyadong nagkamali at nagdulot ng kahihiyan. Walang salitang namutawi sa bibig ni Mateo para sa kanya. Isang matalim na tingin lang ang ibinigay nito bago muling bumaling kay Katrina. Halika, samahan na muna kita sa lounge para makapag-ayos ka. At ganoon na lang, iniwan siya ni Mateo. Iniwan siyang nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga bubog, habang inaalalayan nito ang babaeng walang ginawa, kundi ang alipustain siya. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na maipaliwanag, parang isang punyal na itinarakan sa kanyang puso. At ang nag-iisang taong inaasahan niyang bubunot dito ay siya pa palang lalong nagbaon nito. Dahil sa utos ng isang manager, dali-dali siyang tinulungan ng ibang staff na linisin ang kalat at pagkatapos ay pinabalik siya sa kusina. Pagpasok niya, ang ingay at abalang mundo ng mga tagapagsilbi ay tila lalong nagpatindi sa kanyang pag-iisa. Sumandal siya sa isang pader sa isang madilim na sulok, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Heto, inumin mo muna. Isang baso ng malamig na tubig ang inilahad sa kanyang harapan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mabait na mukha ni Elena. Salamat po, sabi niya. Tinatanggap ang baso. Umupo si Elena sa isang bangko sa tabi niya. Nakita ko ang nangyari kanina. Huwag mo nang isipin yon. Ganyan talaga ang ilan sa kanila, sabi ni Elena sa isang mahinahong boses. Akala mo kung sino, pero ang totoo, mas masahol pa sa basura ang ugali. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Liana ang isang patak ng ginhawa. Isang taong nakaintindi, isang taong hindi siya hinusgahan. Tumango na lang siya, hindi makapagsalita, dahil baka bumigay ang kanyang emosyon. Ang mahalaga, maging matatag ka. Trabaho lang to. Dagdag pa ni Elena. Tinapik siya ng marahan sa balikat bago muling tumayo para bumalik sa trabaho. Magpahinga ka lang sandali dyan. Pinanood ni Liana si Elena habang papalayo ito. Sa gitna ng gabing puno ng pagkukunwari at sakit, ang kabaitan ng isang estranghero ang nagsilbing pansamantalang lunas sa kanyang sugatang puso. Huminga siya ng malalim, inubos ang tubig, at sinubukang buuin muli ang kanyang sarili. Ngunit tila hindi pa tapos ang pagsubok sa kanya. Si Cora, ang head waitress, ay muling lumapit na may dalang panibagong tray. Hoy, Lia! Tama na ang drama dyan, utos nito. Mainit-init pa tong mga mini-quiche. Ilibot mo na agad yan bago pa lumamig. At sa susunod, mag-iingat ka. Walang nagawa si Liana kundi ang tumango at kunin ang tray. Mas mabigat ito kaysa sa nauna. At ramdam niya ang init na tumatagos mula sa ilalim nito. Sa bawat hakbang pabalik sa bulwagan, para siyang isang sundalong bumabalik sa isang giyerang alam niyang talo na siya. Habang naglalakad siya sa isang medyo masikip na pasilyo patungo sa kabilang bahagi ng hardin, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang paa ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Nawalan siya ng balanse.
Ang kanyang katawan ay bumagsak pasulong. Ang tray na puno ng mainit na pagkain ay tumilapon mula sa kanyang mga kamay, handang bumagsak sa kung sino mang nasa harapan. Narinig niya ang sarili niyang pagsigaw, kasabay ng mga tili ng mga taong malapit. At sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang ngisi sa mga labi ni Katrina Velasco. Ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata, hinihintay ang hindi maiiwasang pagbagsak, ang tunog ng nabasag na pinggan, ang init ng pagkaing dadapo sa kanyang balat, at ang panibagong bugso ng kahihiyan. Ang lahat ay tila bumagal. Ang mga sigaw ay parang nanggagaling sa malayo. Ito na ang katapusan, ngunit hindi siya bumagsak. Isang malakas, ngunit maingat na kamay ang humawak sa kanyang braso, pinipigilan ang kanyang pagkakasalampak. Kasabay nito, isa pang kamay ang mabilis na sumalo sa ilalim ng tray, pinapanatili itong balanse sa isang paraang halos imposible. Ang mga minikish ay bahagyang gumalaw, ngunit walang kahit isang pirasong nahulog. Nang imulat ni Liana ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Elena. Seryoso at nakatuon. Isang buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. "Ayos ka lang, Lia?" Mahinang tanong ni Elena, habang marahan siyang itinutuwid sa pagkakatayo. "Oo po," nanginginig na sagot ni Liana. Nang makabawi sila pareho, ibinalik ni Elena ang tray sa mga kamay ni Liana. Pagkatapos ay lumingon ito sa direksyon kung saan nanggaling ang paa na pumatid kay Liana. Nakatayo doon si Katrina, may pekeng pag-aalala sa mukha, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang kislap ng tagumpay. Hindi nagsalita si Elena kay Katrina. Sa halip, bumaling itong muli kay Liana at bumulong sa paraang sila lang dalawa ang makakarinig. "Mag-ingat ka sa kanya, iha. May masamang hangarin yan." Ang mga salitang yon ay nagbigay kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Liana. Hindi iyon aksidente. Sinadya iyon. Tumango si Liana kay Elena, isang tango ng pasasalamat at pag-unawa. Sa isang iglap, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa giyerang ito. Dahil sa nangyari, muling naagaw ang atensyon ng ilang bisita. Isang manager ang mabilis na lumapit. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, inunahan na siya ni Elena. "Pasensya na po, sir. Medyo madulas lang po yata ang sahig dito. Ako na pong bahala kay Lia." Kinuha ni Elena ang tray mula kay Liana at inabutan ito sa isa pang waiter. Pagkatapos ay marahan nitong inakay si Liana palayo sa kerida, patungo sa isang maliit na pantry na nakatago sa likod ng isang hilera ng mga halaman. "Dito ka muna sandali," sabi ni Elena. Isinara ang pinto para bigyan sila ng kaunting pribadong espasyo. Huminga ka ng malalim. Sumunod si Liana. Ang amoy ng kape at bagong punas na mga plato ay pumuno sa maliit na silid. Isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango sa labas. Dito, sa wakas, naramdaman niyang ligtas siya. "Paano niyo po? Paano niyo nalaman?" tanong ni Liana. Ang boses ay halos pabulong. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. "Matagal na ako sa trabahong to. Nakakabasa na ako ng mga tao, lalo na yung mga klase ni Ma'am Katrina. Nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa'yo kanina pa. Puno ng galit. Nang makita kong papalapit ka sa direksyon niya, sinundan na kita. Mabuti na lang at nakaabot ako." Hindi alam ni Liana kung ano ang sasabihin. Ang kabaitang ipinapakita sa kanya ni Elena ay sobra-sobra. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula sa sarili niyang mga kaibigan sa buong gabi. Maraming salamat po. Utang ko po sa inyo ang buhay ko." "Naku, huwag mong sabihin yan," natatawang sabi ni Elena. "Basta sa susunod, maging masalisto ka. Ang mga ahas, hindi laging nasa damuhan. Minsan, nakasuot sila ng mga magagarang bestida." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Liana. Tumango siya. Hindi na si Lia natakot.
kundi si Liana na may determinasyon. Opo, makakaasa po kayo. Nang lumabas sila muli mula sa pantry, mas gumaan na ang pakiramdam ni Liana. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Habang kumukuha siya ng mga basyong baso sa isang mesa, naramdaman niya ang isang matalim na titig na nakatutok sa kanya. Lumingon siya at nakita si Katrina. Nakatayo sa kabilang dulo ng silid, may hawak na kupitan ng alak. Hindi na ito galit. Ang mga mata nito ngayon ay mapanuri. Naniningkit na para bang sinusubukan nitong lutasin ang isang palaisipan. Tinititigan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa, hindi tulad ng pagtingin sa isang hamak na katulong, kundi tulad ng pagtingin sa isang pamilyar na kalaban na hindi niya matukoy kung saan nakita. Kinabahan si Liana. Masyado na ba siyang nagpahalata? Ibinaba niya agad ang kanyang tingin at nagkunwaring abala sa kanyang ginagawa. Ngunit ramdam pa rin niya ang mga matang nakabantay sa bawat kilos niya. Para makaiwas, dinala niya ang tray ng mga maruruming baso patungo sa kusina. Sa kanyang paglalakad, hindi niya sinasadyang mapatingin sa direksyon ni Mateo. Naroon pa rin ito, kausap pa rin ang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit ngayon, kasama na nila si Katrina. Nakita ni Liana kung paano tumawa si Katrina sa isang bagay na sinabi ni Mateo. Isang tawang malandi at kaakit-akit. At pagkatapos, sa isang kilos na nagpadurog muli sa puso ni Liana, marahan itong inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Mateo. At si Mateo? Hindi ito umalis. Ngumiti lang ito ng isang formal na ngiti, isang nangiting ginagamit nito sa negosyo. Ngunit para kay Liana, ang kilos na yon ay isang pagtataksil. Ang asawa niya, hinahayaang hawakan ng babaeng muntik nang manakit sa kanya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Pag-asa at pagdududa. Nakahanap siya ng isang kakampi kay Elena, ngunit ang taong pinakamahalaga sa kanya ay tila nasa panig ng kanyang kaaway. Pinilit niyang alisin ang tanawing iyon sa kanyang isipan at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kusina. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang ilayo ang sarili. Ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano para sa kanya. Lia. Ang matinis na boses ni Cora, ang head waitress, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito sa kanya. May dalang seryosong ekspresyon. Ano po yon, Ma'am Cora? May special request? Sabi ni Cora habang tinitingnan ang kanyang listahan. Ang VIP table sa may terrace, yung table ni Miss Velasco, ayaw na nilang may iba't ibang waiter na lumalapit. Gusto nila ng isang dedicated server para sa kanila lang. Nanlamig ang mga kamay ni Liana. Po? Tumingin si Cora sa kanya. At dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang damit niya kanina, naisip kong ito ang tamang paraan para makabawi ka. Ikaw ang inaatasan kong magsilbi sa kanila sa buong gabi. Huwag mo akong ipapahiya. Bago pa man makaprotesta si Liana, tinalikuran na siya ni Cora. Naiwan siyang nakatayo doon, hawak ang malamig na tray, habang ang mga salita ng head waitress ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ito ay hindi isang simpleng utos. Ito ay isang bitag. Ang paglakad patungo sa terrace table ni Katrina ay parang paglalakbay sa sarili niyang bitayan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay pinipilit. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat. Ngunit sa loob-loob niya ay nag-aalab ang isang apoy na pilit niyang pinapatay. Nadatnan niya ang mesa na puno ng tawanan. Nandoon si Katrina, ang reyna sa kanyang trono, na papaligiran ng dalawa pa niyang kaibigan na kasing artipisyal niya. Ang kanilang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan, ngunit ang kanilang mga mata ay may malamig na kislap ng kalupitan. Ayan na pala ang paborito nating tagapagsilbi. Bungad ni Katrina nang makita siya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Mabuti naman at nakarating ka. Akala ko ay naligaw ka na. Hindi umimik si Liana.
Inilapag niya ang kanyang maliit na tray sa isang tabi at tumayo ng tuwid, handa sa anumang ipag-uutos. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? Formal niyang tanong. Isang mapanlokong ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Nag-isip ito sandali na para bang naghahanap ng pinakamahirap na pagsubok. Gusto ko ng alak. Isang Chateau Margaux, 1982 vintage. Siguraduhin mong tama ang temperatura. Naramdaman ni Liana ang paghinto ng kanyang paghinga. Chateau Margaux, 1982. Alam na alam niya ang laman ng kanilang wine cellar. Mayroon silang koleksyon ng mga pinakamahuhusay na alak sa buong mundo. Ngunit ang particular na vintage na yon, matagal na yung naubos sa isang private dinner na inorganisa niya para sa isang foreign dignitary noong nakaraang taon. Alam ito ni Katrina. Sigurado siyang alam nito dahil nandoon din ito sa dinner na yon. Pasensya na po, ma'am, pero... Anong pero? Putol ni Katrina. Tinaasan siya ng kilay. Utos yon, hindi mungkahi. Hanapin mo. Kung wala sa listahan, puntahan mo ang sommelier. Baka may nakatago siyang personal collection. Go! Walang nagawa si Liana kundi ang tumango. Masusunod po. Naglakad siya palayo sa mesa. Ramdam ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Alam niyang pinagtatawanan siya. Alam niyang ito ay isang laro. Ngunit kailangan niyang laruin ito ayon sa kanilang mga patakaran. Gaya ng inaasahan, kinumpirma ng sommelier na wala na silang ganoong alak. Kinailangan pa niyang maghintay ng ilang minuto bago makabalik sa terrace. Wala po talaga, ma'am. Ulat niya. Pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Katrina. Hey nako, expected. Ang hirap talagang makahanap ng matinong serbisyo ngayon. Tumingin ito sa mga kaibigan. Ano pa bang aasahan mo? Habang nagbubulungan sila, isa sa mga kaibigan ni Katrina, isang babaeng nagngangalang Clarice, ay biglang nagulat at natabig ang sarili nitong baso. Ang kulay pulang laman ng Singapore sling ay sumaboy sa puting marmol ng sahig, lumilikha ng isang malagkit at pangit na mantsa. Oh my gosh, I'm so clumsy, tili ni Clarice. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liana. Agad na kumilos si Liana. Ako na po ang maglilinis. Akma na siyang kukuha ng mop at basahan mula sa malapit na service station. Huwag! Pigil ni Katrina. Ang boses ay matigas. Baka magasgas mo lang ang sahig. Gamitin mo na lang to. Itinuro nito ang isang maliit na lalagyan ng mga tissue paper sa mesa. Punasan mo. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Maglilinis ng malagkit na cocktail gamit ang manipis na tissue? Iyon ay isang pagpapahirap. Isang pagpapababa sa kanyang pagkatao. Lumuhod siya. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa manipis na material ng kanyang palda. Habang pinupunasan niya ang sahig, ang bawat piraso ng basang tissue na dumidikit sa sahig ay parang latay sa kanyang kalooban. Dinig na dinig niya ang mahihinang hagikgikan mula sa mesa. Pinag-uusapan siya na para bang isa lang siyang bagay na naroroon. Tingnan mo ang uniforme niya, parang pinaglumaan pa ng lola niya, sabi ng isa. At ang mukha so stressed, parang pasan niya ang problema ng buong mundo. Dagdag ni Clarice. Saan kaya nila pinupulot ang mga ganito? Nakakababa ng standards ng party. Pagtatapos ni Katrina, bawat salita ay tumatagos. Pinikit ni Liana ang kanyang mga mata. Kinagat ang kanyang labi. Huwag kang iiyak, Liana. Huwag mong ibibigay sa kanila ang satisfaksyong yon. Tinapos niya ang paglilinis. Ang kanyang mga daliri ay malagkit na at namumula. Tumayo siya at walang imik na itinapon ang mga basang tissue sa basurahan. May ipag-utos pa po ba kayo? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. Pinagmasdan siya ni Katrina. Tila nadismaya na hindi pa rin siya umiiyak. Bigyan mo kami ng ilang minuto. Ginamit ni Liana ang pagkakataong yon para tumakas. Nagpaalam siya na pupunta sa comfort room. Pagpasok niya sa banyong pambabae na mas malaki pa sa isang condominium unit,
Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pinto at huminga ng malalim. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang unipormeng suot niya ay nagsisimula nang maging parang isang kulungan. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi si Liana Roxas Alcaraz, ang may bahay ng mansyon. Ang nakita niya ay si Leah, isang babaeng pagod, hinahamak at nag-iisa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi, hindi ngayon. May dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Inalala niya ang mga pekeng ngiti, ang mga walang kwentang usapan, ang tingin ni Mateo na dumaan lang sa kanya. Biglang nagbago ang kanyang lungkot. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Naghilamos siya, inayos ang gusot sa kanyang apron at muling itinuwid ang kanyang likod. Paglabas niya, isa na siyang blangkong pader. Walang emosyon, isang perpektong tagapagsilbi. Bumalik siya sa terrace, handa na para sa susunod na pag-atake. Nagsalin siya ng tubig sa kanilang mga baso. Ang kanyang mga kilos ay kontrolado at profesional. Nang mapuno niya ang baso ni Katrina, hinawakan nito ang kanyang pulsuhan. Ang pagkakahawak ay mahigpit at malamig. Napatingin si Liana dito. "Sandali," sabi ni Katrina. Inilapit ang kanyang mukha na para bang may ibubulong. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Liana, ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi. "Alam mo," bulong ni Katrina, ang boses ay parang lason. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "May kamukha kang isang taong kinasusuklaman ko." Huminto ang mundo ni Liana. Pareho kayong mukhang basura. Para kay Mateo Alcaraz, ang gabing ito ay isa lamang sa hindi mabilang na mga obligasyon. Ang bawat pakikipagkamay, bawat pilit ng ngiti, bawat pagtango sa mga papuri ay isang kalkuladong galaw sa isang malaking chessboard ng negosyo at impluensya. Ang Villa Alcaraz ay hindi niya tahanan ngayong gabi. Ito ang kanyang entablado at siya ang bida. "Magnificent party, Mateo. Truly spectacular," bati ni Mr. Chen, isa sa kanyang mga pinakamalaking investor mula sa Hong Kong. "Your wife has excellent taste." "Thank you, Henry. Liana always gives her best," sagot ni Mateo habang itinaas ang kanyang baso. Ang totoo, hindi pa niya gaanong nakikita ang asawa ngayong gabi. Siguradong abala ito sa pag-aasikaso sa ibang mga bisita. Ganoon naman lagi si Liana. Perpekto at mahusay sa kanyang papel bilang Mrs. Alcaraz. Minsan, sa sobrang kahusayan nito, ay nakakalimutan na niyang may sarili itong mundo sa likod ng mga ngiting iyon. Habang nagpapatuloy ang usapan tungkol sa stock market, napadako ang tingin ni Mateo sa isang maliit na komosyon malapit sa hardin. Nakita niya ang isang grupo ng mga bisita na nakatingin sa isang bagay sa sahig. Isang waiter. Isang babaeng waiter na nakaluhod at naglilinis ng natapong alak. At sa tabi nito, nakatayo si Katrina Velasco. Ang mukha ay puno ng iritasyon. Kumunot ang noo ni Mateo. Anong klaseng serbisyo to? Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang pagkainis. Nagbayad siya ng malaki para sa pinakamahusay na catering agency sa Maynila. Hindi niya kailangan ng ganitong uri ng kapalpakan sa harap ng kanyang mga mahahalagang bisita. Nang makita niyang lumapit siya para kausapin si Katrina, hindi niya pinansin ang waiter na papalayo na. Para sa kanya, isa lang itong anino, isang empleyadong kailangang pagsabihan ng kanyang supervisor mamaya. Ang mahalaga ay ang maayos na imahe ng kanyang party. "Katrina, I am so sorry about this," sabi niya, gamit ang kanyang pinakadiplomatikong boses. Nang ihatid niya si Katrina sa lounge, naging abala na ulit siya sa pakikipag-usap sa iba. Ang insidente ay madaling nawala sa kanyang isipan na parang isang maliit na gusot sa isang perpektong tela. Ilang sandali pa, muling lumapit sa kanya si Katrina. Nakangiti na ngayon. "You know, Mateo, I miss our old times."
Sabi nito sa isang malambing na boses, sinasariwa ang kanilang nakaraan. Ngumiti lang si Mateo, isang nangiting profesional. We were young, Katrina. We've both moved on. Maingat niyang pinanatili ang distansya. Alam niya ang laro ni Katrina. Palagi itong mahusay sa paggamit ng charm para makuha ang gusto nito. Habang nag-uusap sila, muling dumaan sa gilid ng kanyang paningin ang babaeng waiter kanina. Ang clumsy na waiter. May dala itong tray ng pagkain. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa isang napakaikling sandali. May kakaiba sa mga mata ng babae. Isang pamilyar na lungkot. Ngunit mabilis din itong umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Ipinagsawalang bahala na lang ito ni Mateo. Marahil ay epekto lang ng pagod. So, how's your family's business? Tanong ni Mateo. Sinubukang ibahin ang usapan. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Katrina. Everything's fine. We're actually looking to expand. Ngunit si Mateo ay isang bihasang negosyante. Nakikita niya ang maliliit na senyales, ang bahagyang panginginig ng kamay ni Katrina, ang pilit ng ngiti nito. Hindi siya kumbinsido. Habang nagpapaalam si Katrina para bumalik sa kanyang mesa, lumapit naman kay Mateo si Mr. Velarde, isang matandang negosyante at karibal ng pamilya ni Katrina. Mag-ingat ka sa babaeng yan, hiho, bulong ni Mr. Velarde habang palihim na itinuturo si Katrina. Narinig ko sa mga koneksyon ko sa bangko. Lubog na sa utang ang Velasco Shipping. Isang maling galaw na lang, pabagsak na sila. Ang balitang yon ay nagbigay linaw sa lahat. Kaya pala ganoon na lang kung makadikit si Katrina sa kanya. Hindi ito simpleng pangungumusta. Ito ay isang desperadong hakbang para makahanap ng tulong. Naramdaman ni Mateo ang isang bahagyang awa. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-iingat. Ang negosyo ay negosyo. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Muli niyang inikot ang kanyang paningin sa buong lugar. Hinahanap si Liana. Nasaan na kaya ang asawa niya? Kanina pa niya ito hindi nakikita. Karaniwan, sa mga ganitong pagkakataon, palagi itong nasa tabi niya, sumusuporta. Ngunit ngayon, tila naglaho ito. Nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang inis. Ginagawa niya ang lahat para sa kanilang pangalan, para sa kanilang pamilya. Ang tanging hinihiling niya ay ang presensya nito, ngunit tila mas pinipili pa nitong mag-asikaso ng mga bulaklak o kung ano pa mang walang kwentang bagay. Ang kanyang paghahanap ay naputol nang marinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa pasilyo. Sinundan niya ang pinanggalingan ng ingay at nakita ang isang pamilyar na eksena. Ang clumsy na waiter, muntik nang matumba, at si Katrina na nakatayo malapit dito. Pero sa pagkakataong ito, may isa pang waiter na sumalo. Isang matandang babae. Napailing na lang si Mateo. Talaga namang napakapalpak ng babaeng yan. Nakakahiya sa mga bisita. Kailangan na talaga niyang kausapin ang hepe ng catering. Habang iniisip niya ito, muli niyang tinitigan ang babaeng waiter na ngayon ay inaakay ng kasama nito. Mayroon talagang kakaiba sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang hugis ng kanyang mukha sa ilalim ng hindi magandang ilaw. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang napaka-imposible at katawa-tawa kaya't agad niya itong iwinaksi. Hindi. Imposible. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang babae na papalayo, ang ideyang yon ay patuloy na bumabalik. Parang isang makulit na insektong ayaw umalis. Ang mga matang iyon. Sigurado siyang nakita na niya ang mga matang iyon. Hindi lang sa kung saan. Nakikita niya ang mga iyon araw-araw. Sa kanilang hapagkainan. Sa kanilang silid-tulugan. Sa mga mata ng kanyang asawa. Ang pagod at bigat sa dibdib ni Liana ay tila isang malaking bato na kanyang pinapasan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagpapahirap mula kay Katrina, ang tanging gusto na lang niya ay isang sandali ng kapayapaan. Isang sulok kung saan hindi niya kailangang magpanggap. Kung saan hindi niya kailangang salubungin ang mga mapanghusgang tingin. Nakakita siya ng pagkakataon
nang mapadaan sa isang bahagi ng hardin na malayo sa karamihan. May isang malaking potted plant doon, isang fiddle leaf fig na siya mismo ang nag-alaga. Nagtago siya sa likod nito. Ang malalapad na dahon ay nagsilbing pansamantalang panangga mula sa masakit na realidad ng gabi. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang party, pinayagan niya ang kanyang sarili na huminga ng maluwag. Sa katahimikang yon, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Hindi ito mga yabag ng mamahaling sapatos na pang-party, kundi mga yabag ng pagod na paa na nakasuot ng simpleng sapatos. Agad siyang kinabahan. Akma na siyang aalis nang makilala niya kung sino ito. Si Elena. Pinigilan ni Liana ang kanyang paghinga. Ayaw niyang istorbohin ang matanda. Marahil ay naghahanap din ito ng sandaling pahinga. Nanatili siyang tahimik sa kanyang pinagtataguan, nakikinig. Nakita niyang inilabas ni Elena ang kanyang cellphone. Sa una, inakala ni Liana na tatawag ito sa pamilya para kumustahin. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ni Elena ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. "Hello, Fred." "Oo, ako to." Ang boses ni Elena ay iba na. Wala na ang malumanay at maalalahaning tono. Napalitan ito ng isang boses na matalas, propesyonal, at puno ng pananabik. "May nakuha na ako, higit pa sa inaasahan natin." Napakunot ang noo ni Liana. "Sino si Fred? Anong nakuha niya?" Nagpatuloy si Elena. Ang boses ay bahagyang pabulong ngunit sapat na para marinig ni Liana. "Hindi ka maniniwala. Yung event sa Villa Alcaraz? Ang asawa mismo ni Mateo Alcaraz? Nagpapanggap na katulong." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Tila nabingi siya. Hindi. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. "Oo, sigurado ako." Pagpapatuloy ni Elena. "Nakita ko siya. Nakausap ko siya. Kitang-kita ko kung paano siya laitin ang mga sarili niyang kaibigan. Si Katrina Velasco, halos isubsob na ang mukha niya sa sahig. At ang asawa, si Mateo, daanan lang siya na parang hangin. This is gold, Fred. Pure gold." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang mabait na si Elena, ang tanging taong nagmalasakit sa kanya, ang kanyang naging kakampi, ay isa palang impostor, isang mamamahayag. "Ano ang headline?" tanong ni Elena, at naririnig ni Liana ang nangiti sa boses nito. "How about The Millionaire's Wife Who Became a Maid for a Night?" O kaya, "The Dirty Secrets of High Society, An Undercover Report from a Billionaire's Mansion." Ang ganda, di ba? Eto na ang istoryang magpapasikat sa atin. Maghanda ka na. I-hold mo ang front page. Hindi na makahinga si Liana. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masahol pa sa lahat ng masasakit na salitang natanggap niya mula kay Katrina. Ang ginawa ni Katrina ay masama, ngunit inaasahan na niya iyon. Ngunit ang ginawa ni Elena, iyon ay isang pagtataksil sa kanyang tiwala. Ginamit siya, ginamit ang kanyang kahinaan para sa isang scoop, ang lahat ng kabaitan, ang baso ng tubig, ang mga payo, ang pagsalo sa kanya kanina. Lahat ba yun ay parte ng isang malaking pagpapanggap? "Sige na, bababaan ko na to. Baka may makarinig pa sa akin," sabi ni Elena sa kabilang linya. "Babalitaan na lang kita mamaya." Pagkatapos patayin ng tawag, nagbuntong hininga si Elena. Isang buntong hiningang puno ng tagumpay. Isinuksok nito ang cellphone sa bulsa ng kanyang apron at humakbang para bumalik sa loob. Sa kanyang pag-ikot, ang mga mata nito ay halos tumama sa pinagtataguan ni Liana. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga paningin, o yun ang akala ni Liana. Ngunit mabilis na umiwas si Elena at nagpatuloy sa paglalakad, walang kamalay-malay na ang buong sikreto niya ay narinig na ng taong pinakasentro ng kanyang kwento.
Naiwan si Liana sa likod ng halaman, nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi. Una, sa paningin ng kanyang asawa. Ngayon, sa kamay ng taong inakala niyang kaibigan. Wala na siyang mapagkakatiwalaan, wala na siyang kakampi. Nag-iisa na lang talaga siya. Pagkaalis ni Elena, nanatili si Liana sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw. Ang mga binti niya ay parang naging bato, masyadong mabigat para iangat. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag lamang ng mahihinang tunog ng party sa di kalayuan. Ang musika, ang tawanan, mga tunog na ngayon ay parang nanggagaling sa ibang mundo, isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Mas masakit ito kaysa sa pisikal na sakit. Ito ay isang sakit na tumatagos sa kaluluwa. Ang bawat mabuting alaala niya kay Elena sa loob ng ilang oras na nakalipas ay isa-isang naging kasinungalingan. Ang baso ng tubig ay hindi dahil sa awa, kundi para makuha ang kanyang tiwala. Ang pag-alalay sa kanya kanina ay hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi para sa isang mas dramatikong anggulo sa istorya. Ito na ang istoryang magpapasikat sa atin. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ginamit siya, ang kanyang sakit, ang kanyang kahihiyan ay naging materyales lang para sa ambisyon ng ibang tao. Sa wakas, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga paa. Kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang lumayo. Naglakad siya ng walang direksyon, iniiwasan ang mga mataong lugar, pinipili ang mga madidilim na pasilyo. Bawat mukhang nakakasalubong niya ay tinitingnan niya ngayon ng may pagdududa. Ang mga ngiti ay tila mga maskara. Ang mga papuri ay tila mga patibong. Lia! Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Ang boses ni Elena. Lumingon si Liana at nakita ang papalapit na matanda. May daladalang pekeng pag-aalala sa muka. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Tinignan ni Liana si Elena, diretso sa mga mata. Sinubukan niyang hanapin ang kahit ang katiting na bahid ng katotohanan sa likod ng pagkukunwari nito, ngunit wala siyang makita. Ang nakita lang niya ay isang batikang aktres na ginagampanan ang kanyang papel ng buong husay. Ayos lang po ako, sagot ni Liana. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Medyo nahilo lang. Gusto mo bang kumuha ulit ng tubig? Alok ni Elena. Huwag na po. Salamat. Walang dagdag na salita. Tinalikuran ni Liana si Elena at naglakad palayo. Iniwan itong bahagyang nagtataka. Hindi niya kayang manatili sa tabi nito kahit isang segundo pa. Ang presensya nito ay parang isang paalala ng kanyang sariling katangahan. Napunta siya sa isang balkonahe na nakatanaw sa malawak na hardin. Mula roon, kitang-kita niya ang entablado kung saan magbibigay ng talumpati ang kanyang asawa. At heto na nga si Mateo, umaakyat sa entablado, perpekto at makapangyarihan, sa ilalim ng spotlight. Nagpalakpakan ng lahat. Nagsimulang magsalita si Mateo tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Ang bawat salita ay maganda at pinag-isipan. Ngunit para kay Liana, ang lahat ng iyon ay walang kahulugan. Paano nito nasasabi ang mga bagay na yon? Gayong ilang oras lang ang nakalipas, ay hindi man lang nito nagawang magpakita ng kahit katiting na habag sa isang taong sa tingin niya ay nasa mababang antas. Isang malaking pader ang tila humaharang sa pagitan nilang mag-asawa. Isang pader na gawa sa pera, posisyon at mga peking ngiti. Nakita niyang ngumiti si Mateo sa mga manunood. Ang nangiting iyon na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso, ngayon ay nagdudulot na lang ng lamig. Hindi na niya kaya. Ang eksperimentong ito ay isang malaking pagkakamali. Ano ba ang gusto niyang patunayan? Na may kabutihan sa puso ng mga mayayaman?
Ang gabing ito ay nagpatunay lamang ng kabaligtaran. Kailangan na niyang tapusin ito. Umalis siya sa balkonahe at naghahanap ng isang lugar kung saan siya maaaring mag-isa. Ang tanging lugar na pumasok sa kanyang isipan ay ang kanilang aklatan, ang kanyang santuwaryo. Ang silid na yon ay puno ng mga libro, mga kwento ng ibang mundo. Isang lugar kung saan madalas siyang nagtatago kapag ang realidad ay nagiging masyadong mabigat. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto na gawa sa nara. Gaya ng inaasahan, walang tao. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Ang amoy ng mga lumang libro at leather-bound na upuan ay sumalubong sa kanya. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. At doon, sa katahimikan ng kanyang santuwaryo, sa wakas ay bumigay siya. Walang tunog. Mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha ng pagod, luha ng sakit, luha ng pag-iisa. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang magaspang na tela ng kanyang uniforme ay tila naging parte na ng kanyang balat. Isang paalala ng kanyang kahihiyan. Para saan pa ang lahat ng ito? Ang kanyang asawa ay hindi siya nakikilala. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay tinraidor siya. At ang mga taong tinuring niyang kaibigan ay walang ginawa, kundi yurakan ang kanyang pagkatao. Sulit ba ang eksperimentong ito kapalit ng ganitong klaseng sakit at kalungkutan? Habang nakatayo siya roon, basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Nagulat siya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at humarap. Isang anino ang tumambad sa kanya. Ang mukha ay dahan-dahang nililiwanagan ng ilaw mula sa pasilyo. Aba, dito ka lang pala nagtatago, ha? Ang tamad mong utusan. Ang boses na yon. Ang boses na nagdulot sa kanya ng labis na pasakit sa buong gabi. Si Katrina. Isinara ni Katrina ang pinto sa kanyang likuran. Ang marahang pag-click ng seradura ay umalingaw-ngaw sa tahimik na aklatan. Tila isang kulungan na isinara ang pinto nito at si Liana ang bilanggo. Dahan-dahang humakbang si Katrina palapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Akala mo ba matatakasan mo ako? Sabi ni Katrina. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Inutusan kitang magbantay sa mesa namin. Anong ginagawa mo dito? Pinunasan ni Liana ang natitirang bakas ng luha sa kanyang pisngi at pilit na itinayo ang sarili ng tuwid. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na galit. Pagod na siyang maging biktima. Kailangan ko lang pong magbanyo sandali. Isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Katrina. Huwag mo akong daanin sa mga palusot mo. Sigurado akong nagtatago ka lang dahil sa katamaran mo. Ganyan naman kayong mga mahihirap, di ba? Palaging naghahanap ng paraan para makalamang. Wala po kayong alam sa akin. Mariing sagot ni Liana. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Katrina. Lalong lumawak ang ngisi ni Katrina. Lumapit pa ito hanggang sa halos isang braso na lang ang pagitan nila. Alam mo, tama ang hinala ko kanina. May kamukha ka nga. Kamukha mo yung walang kwentang asawa ni Mateo. Nag-init ang mga tainga ni Liana. Si Liana. Pagpapatuloy ni Katrina, dinudilaan ang pangalan na parang isang masamang pagkain. Akala mo kung sino. Palaging nagmamalinis. Isang perpektong anghel sa paningin ng lahat. Pero alam mo ba ang totoo? Isa lang siyang ahas na umagaw sa dapat na sa akin. Hindi makapaniwala si Liana sa kanyang naririnig. Ang galit ni Katrina ay mas malalim pa sa inaakala niya. Hindi lang ito simpleng inggit. Ito ay isang matagal nang hinanakit. Dapat ako ang nasa posisyon niya ngayon. Sabi ni Katrina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dapat ako ang Mrs. Alcaraz. Pero dumating siya, kasama ang kanyang pekeng kabaitan at malaking pera ng pamilya niya. At si Mateo, ang tanga, nagpabulag. Hinayaan lang ni Liana si Katrina
na ilabas ang lahat ng lason sa kanyang dibdib. Sa bawat salita, mas lalong lumilinaw ang lahat. Ang bawat pangaalipusta, ang bawat pagpapahirap, lahat ay personal. Pero tingnan mo ngayon, sabi ni Katrina, iginala ang tingin sa buong aklatan. Ang engranding bahay na to, ang lahat ng ito, malapit ng maging abo. At ang prinsesa sa kastilyong ito, wala siyang kaalam-alam. Masyado siyang abala sa kanyang mga bulaklak at libro para makita ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Hindi napigilang tanong ni Liana. Muling tumawa si Katrina. Hayaan mo na. Wala ka namang pakialam doon. Isa ka lang hamak na utusan. Ngunit sa huling salitang iyon, may nagbago. Biglang natigilan si Katrina. Tinitigan niyang muli si Liana, mas malapit, mas matagal. Ang pagtawa ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng pagkatuklas. Teka, sabi ni Katrina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga matang yan, imposible. Ngunit huli na. Sa puntong yon, wala nang pakialam si Liana kung mabunyag man ang kanyang pagkatao. Ang kanyang eksperimento ay tapos na. Ang mahalaga na lang ay ang harapin ang babaeng ito. Sa gitna ng tensyon, sa sobrang galit at pagkabigla ni Katrina, umabante ito at itinulak si Liana ng malakas. Sino ka ba talaga? Napaatras si Liana at nawalan ng balanse. Bumagsak ang kanyang likod sa isang malaking estante ng mga libro. Ang impact ay nagdulot ng malakas na pagyanig. Ang mga antigong libro na maingat na inayos sa loob ng maraming taon ay isa-isang nahulog sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng mga libro, natabig din ng pagyanig ang isang maliit na mesang katabi ng estante. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang paboritong gamit ni Liana, isang Ming Dynasty vase, isang pamana mula sa kanyang lola. Tila bumagal ang oras habang pinapanood ni Liana ang pagtilapon ng florera. Bumagsak ito sa sahig na may nakabibinging tunog ng pagkasira. Ang dating magandang bagay ay naging isang tumpok na lang ng mga puting pira-piraso. Natigilan ang dalawang babae. Ang tanging maririnig na lang ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Ngunit ang katahimikan ay binasag ni Katrina. Sa halip na matakot, isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ngisi ang muling lumitaw sa kanyang labi. Isang nanggising mas masahol pa kaysa sa mga nauna. Ayan, sabi ni Katrina. Tingnan mo ang ginawa mo. Bago pa man makapag-react si Liana, mabilis na hinubad ni Katrina ang isa sa kanyang mamahaling hikaw at palihim itong inihulog malapit sa mga basag na piraso ng florera. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang malaking libro at sinadyang ihampas ito sa isang antigong lampara na nagdulot ng isa pang malakas na ingay. At pagkatapos, huminga siya ng malalim at tulong, tulong, magnanakaw. Isang malakas at puno ng takot na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa aklatan, sapat na para marinig sa buong kabahayan. Nagkunwari si Katrina na umiiyak, hinawakan ang kanyang tenga na para bang sa pilitang kinuha ang kanyang hikaw. Tinangka niyang nakawin ang alahas ko. At nang palagan ko siya, sinira niya ang lahat ng gamit dito. Tulungan ninyo ako. Napatanga si Liana. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay isang perpektong palabas, isang perpektong bitag. Ang pinto ng aklatan ay bumukas ng malakas. Ang unang pumasok ay 2 security guard na sinundan ng ilang mga bisita at staff. At sa likuran nila, may bakas ng pag-aalala at galit sa mukha ay ang kanyang asawa, si Mateo. Nakita ng lahat ang eksena, ang nagkalat na mga libro, ang basag na florera, si Liana na nakatayo sa gitna ng gulo at si Katrina na umiiyak sa isang sulok, mukhang isang kaawa-awang biktima. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mateo. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Itinuro ni Katrina si Liana ang kanyang daliri.
ay nanginginig. Siya, Mateo. Yung waiter na yan. Sinubukan niyang kunin ang hikaw ko. Nang hindi niya makuha, nagwala siya at sinira ang lahat. Lahat ng mata ay napunta kay Liana. Ang mga tingin ay puno ng akusasyon, pagkasuklam, at paghuhusga. Tumingin si Liana sa kanyang asawa, sa nag-iisang taong dapat sana ay makakakilala sa kanya, sa nag-iisang taong dapat sana ay maniniwala sa kanya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Mateo ay hindi pagtitiwala. Ang nakita niya ay purong galit at matinding pagkadismaya. Ang buong silid ay napuno ng isang mabigat na katahimikan na binasag lamang ng mga hikbi ni Katrina. Para kay Liana, ang katahimikang yon ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok. Bawat tingin mula sa mga taong nakapaligid ay parang isang paghat. Ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga mata ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng katotohanan. Mateo, ako to. Tignan mo ako. Pakiusap. Tignan mo ako ng mabuti. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatuon ito sa gulo, sa mga nagkalat na libro, sa basag na florera na alam niyang paborito ni Liana. At pagkatapos, sa umiiyak na si Katrina. Ang mukha ni Mateo ay isang maskara ng kontroladong galit. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Bilang isang alkaraz, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang reputasyon at kaayusan. At ang eksenang ito, sa harap ng kanyang mga kasosyo at kaibigan, ay isang malaking kahihiyan. Mateo, please. Humihikbing, sabi ni Katrina. Ginagampanan ng papel ng biktima ng buong husay. Natakot ako. Bigla na lang siyang nagwala. Lumapit si Mateo kay Katrina at marahang inilagay ang kamay sa balikat nito. Isang kilos ng pag-alo. It's okay, Katrina. You're safe now. Ang simpleng kilos na yon, ang simpleng pagpapakita ng suporta sa maling tao, iyon ang bumasag sa puso ni Liana ng tuluyan. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salitang binitawan ni Katrina. Mas masakit pa kaysa sa pagkakanulo ni Elena. Dahil ito ay mula kay Mateo, ang kanyang asawa, ang kanyang kakampi. Hindi totoo yan, mahinang sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig, ngunit may pilit na lakas. Hindi ko ginawa yan. Ngayon lang siya tiningnan ni Mateo. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang pag-aalinlangan o pagtatanong. Ang nakita niya ay isang malamig at matigas na pader ng pagkadismaya. Isang tingin na ibinibigay sa isang estranghero, sa isang empleyadong nagdulot ng gulo. Tumahimik ka, sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ito nakikiusap. Ito ay isang utos. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liana na parang isang sampal, ni hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hinusgahan na siya agad. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Grabe, nakakatakot naman ang mga ganyang tao. Kaya hindi dapat basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino eh. Dapat dyan ikulong, isang leksyon para hindi na maulit. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pinilit niyang hanapin ang mukha ni Elena sa karamihan. Nakita niya ito sa may pintuan, nakatayo. Ang mukha ay isang halo ng pagkagulat at kasalanan. Ngunit wala itong ginawa. Hindi ito nagsalita para ipagtanggol siya. Isa na naman itong patunay na sa gabing ito, nag-iisa lang talaga siya. Isang security guard ang lumapit kay Mateo. Sir, ano pong gusto niyong gawin namin sa kanya? Tatawag na po ba kami ng pulis? Ang tanong na yon ay nagpabigat sa hangin. Pulis. Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa isipan ni Liana. Posible bang mangyari ito? Ang maaresto sa sarili niyang bahay, sa harap ng kanyang asawa, dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Tumingin si Liana kay Mateo. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa
ay nakakapit sa desisyon nito. Pakiusap, Mateo. Huwag. Nagtagal ng ilang segundo bago sumagot si Mateo. Tumingin muna ito sa mga bisita. Sa kahihiyang idinulot ng sitwasyon, tumingin ito sa pinsala sa kanyang aklatan. At sa huli, tumingin ito sa kanya. Isang malamig, walang emosyon, at malayong tingin. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at itinuro si Liana. Huminga siya ng malalim, tila nagtitimpi ng sariling galit para sa kapakanan ng kanyang mga bisita. At sa isang boses na kasing lamig ng yelo, ibinigay niya ang kanyang hatol. Paalisin niyo siya rito. 3 salita. Ngunit para kay Liana, ang 3 salitang yon ang katapusan ng lahat. Katapusan ng kanyang pag-asa. Katapusan ng kanyang tiwala. At marahil, ang katapusan ng kanilang pagsasama. Ang utos ay malinaw. 2 security guard ang nagsimulang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon, handang gawin ang trabaho nila. Inilahad nila ang kanilang mga kamay para hawakan ang kanyang mga braso. Ito na yon, ang huling pagyurak sa kanyang dignidad. Ang itaboy mula sa sariling pamamahay na parang isang kriminal. Ngunit habang papalapit ang mga kamay ng mga guwardiya, may biglang nagbago sa loob ni Liana. Ang sakit ay biglang naglaho. Ang lungkot ay napalitan. Ang takot ay nawala. Sa lugar nito, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng natuyo. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang likod, na kanina ay kuba sa kahihiyan, ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagsamo, ay ngayon ay nagliliyab. Nang akmang hahawakan na siya ng mga gwardiya, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng kapangyarihan, at tumatagos sa buong silid. Huwag ninyo akong hawakan. Ang utos ni Liana ay biglang pumutol sa tensyon sa silid. Ang mga security guard ay natigilan, ang kanilang mga kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang mga bulungan ay huminto. Maging si Katrina ay natigil sa kanyang pekeng pag-iyak. Lahat ay napatingin sa hamak na tagapagsilbi na biglang nagkaroon ng tinig ng isang reyna. Dahan-dahan, sa harap ng kanilang lahat, itinaas ni Liliana ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi para sumuko. Itinaas niya ang mga ito patungo sa kanyang buhok. Sa isang mabilis na kilos, tinanggal niya ang hairnet na nagtatago sa kanyang buhok, kasunod ang simpleng panali. Ang kanyang mahaba at alon-along buhok na kanina'y nakapusod ng mahigpit ay lumugay at bumagsak sa kanyang mga balikat na parang isang kaskada ng sutla. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay bumaba sa kanyang baywang. Kinalas niya ang tali ng kanyang apron. Hinubad niya ito at walang ingat na inihagis sa sahig sa ibabaw ng mga basag na piraso ng florera ng kanyang lola. Nakatayo siya ngayon sa kanilang harapan, nakasuot pa rin ng simpleng itim na bestida, ngunit wala ng bakas ng pagiging isang utusan. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mukha, bagamat may bahid ang pagod, ay puno ng isang dignidad na hindi matatawaran. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita habang unti-unti nilang nakikilala ang babaeng nasa kanilang harapan. Ang mga bibig ay nabuksan. Ang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula sa 2 tao. Si Katrina Velasco ay namutla na parang isang patay. Ang kanyang pagkukunwari ay naglaho, napalitan ng purong takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, sumisigaw ng katotohanang hindi matanggap ng kanyang isipan. At si Mateo, ang kanyang asawa, ang maskara ng galit sa mukha nito ay gumuho, napalitan ng isang ekspresyon ng lubos na pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay kumukurap-kurap.
na para bang sinusubukan niyang iproseso ang isang imaheng hindi ka pani-paniwala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Liliana, ang pangalang sa wakas, ay kumawala sa kanyang mga labi. Isang pabulong na tanong na puno ng pagkalito. Ngumiti si Liana, ngunit hindi ito ang matamis na ngiting karaniwang ibinibigay niya. Ito ay isang ngangiting malamig. Isang ngiting puno ng sakit at kapangyarihan. Nagulat ka ba, mahal ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aklatan. Nagulat ba kayong lahat? Naglakad siya palayo, sa pagkakaguluhan, papalapit sa gitna ng silid, kung saan mas kitang-kita siya ng lahat. Ngayong gabi, nagpa siya akong magsagawa ng isang maliit na eksperimento. Simula niya, ang kanyang tingin ay isa-isang dumadapo sa mga mukha ng kanilang mga bisita. Mga mukhang kanina lang ay puno ng paghamak. Nais kong malaman kung ano ang tunay na sukatan ng isang tao sa inyong mga mata. Kung ito ba ay ang pangalan, ang damit, o ang laman ng kanilang pitaka. Tumingin siya sa tiyahin ni Mateo na sumigaw sa kanya kanina. Nakita niyang yumuko ito, hindi makatingin sa kanya. Napatunayan ko ang aking hinala. Pagpapatuloy niya, para sa inyo, ang isang tao na hindi ninyo kauri ay isang bagay lang, isang kasangkapan, isang basahan na maaari ninyong yurakan kung gugustuhin ninyo. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Katrina. At ikaw, Katrina, sabi ni Liana, ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim. Ikaw ang pinakamatingkad na halimbawa ng lahat. Ginamit mo ang iyong posisyon para mangapi. Sinadya mo akong patirin. Sinubukan mo akong ipahiya sa bawat pagkakataon. At ngayong gabi, sinubukan mo akong pagbintangan ng pagnanakaw at pagsira sa mga gamit sa sarili kong pamamahay. Iisang security guard na ngayon ay naintindihan na ang lahat, ang mabilis na lumapit at pinulot ang hikaw na inihulog ni Katrina. Ipinakita nito sa lahat na wala itong anumang bakas ng pagkasira o sa pilitang pagkatanggal. Hindi lang yan, dagdag ni Liana, ang kanyang boses ay lalong tumataas. Gusto mong sirain ang pangalan ko dahil sa iyong inggit. Dahil sa iyong pagkabigo, sinabi mo sa akin kanina na ang kumpanya ng pamilya mo ay malapit ng bumagsak at naisip mo sa iyong desperasyon na ang pagsira sa akin ang magiging solusyon mo. Hindi na makapagsalita si Katrina. Nanginginig na lang ito, nakatingin kay Mateo na parang humihingi ng tulong. Ngunit si Mateo ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig lang ito kay Liana. Ang mukha ay isang halo ng pagsisisi, hiya at pagkamangha. Sa huli, ang nagliliyab na mga mata ni Liana ay bumaling sa kanyang asawa. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng isang malalim na sakit. At ikaw, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok, ngunit mabilis na bumalik ang tatag. Ang asawa ko, ang partner ko, ang taong nangakong poprotektahan ako. Humakbang siya palapit dito. Tinanong mo kung anong nangyayari dito. Sasabihin ko sa'yo, ang nangyayari dito ay pinanood mo lang ang asawa mo, nalaitin at alipustain. Hinayaan mong saktan ako ng iyong dating kasintahan. Daanan mo lang ako na parang hindi mo ako kilala. At higit sa lahat, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinayaan mong hatulan ako nang hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong magsalita. Hinusgahan mo ako, hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang hamak na utusan. Napaatras si Mateo na para bang nasampal. Ang katotohanan sa mga salita ni Liana ay hindi maitatanggi. Sa isang sulok, nakita ni Liana si Elena. Nakatayo ito. Hawak ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito nagre-record. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at hiya. Ngumiti muli si Liana, isang nangiting pagod. Tumingin siya sa kanilang lahat, sa mga taong nagyuko na ng ulo sa kahihiyan. Tapos na ang eksperimento ko.
deklara niya. At tapos na rin ang party na ito. Walang dagdag na salita. Tinalikuran niya silang lahat. Tinalikuran niya ang gulo, ang mga basag na piraso ng kanyang nakaraan, at ang lalaking bumasag sa kanyang puso. Naglakad siya palabas ng aklatan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may direksyon. Iniwan niya si Mateo na nakatayo sa gitna ng silid, sa gitna ng katahimikang nilikha ng kanyang katotohanan, nag-iisa. Ang pag-alis ni Liana sa aklatan ay nagsilbing hudyat para sa ganap na kaguluhan. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng mga bulungang puno ng pagkabigla at hiya. Ang party na nagsimula sa karangyaan ay nagtapos sa isang mapait na iskandalo. Ang mga bisita ay isa-isang nagpaalam. Ang kanilang mga pag-alis ay mabilis at puno ng pagkailang. Walang sino man ang makatingin ng diretso kay Mateo. Ang dating paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan ng awa at paghuhusga. Sa gitna ng lahat, si Katrina ang unang hinarap ni Mateo. Ang galit na kanina ay para kay Liana ay ngayon 1,000 beses na mas matindi at nakatuon lahat sa kanya. "Guards," sabi ni Mateo, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "Ihatid ninyo si Miss Velasco palabas ng aking pamamahay at siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak dito." "Mateo, wait! Let me explain!" Pagmamakaawa ni Katrina, hinawakan ng braso nito. Ngunit marahas itong inalis ni Mateo. "Wala ka nang dapat ipaliwanag, Katrina. Narinig ng lahat ang sinabi ng asawa ko at nakita ng lahat ang tunay mong kulay." Walang nagawa si Katrina kundi ang magpatangay sa mga security guard palabas habang ang kanyang mga dating kaibigan ay umiiwas ng tingin na para bang isa siyang may sakit na nakakahawa. Ang kanyang pag-alis ay isang prosesyon ng kahihiyan, ang huling yugto ng kanyang pagbagsak. Nang maubos na ang mga bisita, naiwan si Mateo na mag-isa sa nagkalat na aklatan. Tiningnan niya ang mga basag na piraso ng florera, ang mga librong nakakalat sa sahig. Bawat isa ay parang isang simbolo ng pinsalang idinulot niya sa kanilang pagsasama. Ang mga salita ni Liana ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang isang matalim na kutsilyo. "Hinayaan mong hatulan ako nang hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong magsalita." Umupo siya sa isang upuan, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Isang pakiramdam ng pagsisisi na hindi niya pa naramdaman kailanman ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang hindi makilala ang babaeng pinakamamahal niya? Paano niya nagawang mas paniwalaan ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanan na nasa harap mismo ng kanyang mga mata? Dahil nabulag siya. Nabulag siya ng kanyang pride, ng kanyang reputasyon, ng kanyang posisyon. Sa paningin ng isang hari, lahat ng nasa ibaba niya ay nagiging malabo. At sa gabing iyon, ang kanyang asawa, ang kanyang reyna, ay ibinaba niya sa posisyon ng isang alipin. At hinayaan niya itong masaktan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Kailangan niyang makausap si Liana. Kailangan niyang humingi ng tawad, kahit na alam niyang hindi sapat ang salitang sorry para ayusin ang lahat. Umakyat siya sa kanilang silid. Kumatok siya ng marahan sa pinto. "Liana, pwede ba tayong mag-usap?" Walang sumagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Nakita niya si Liana na nakatayo malapit sa bintana. Nakatanaw sa madilim na kalangitan. Nakapagpalit na ito ng damit. Suot na nito ang isang simpleng puting bestida. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang pisikal. Ito ay isang malawak na bangin ng sakit at pagkadismaya. "Liana?" Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Bakit, Mateo?" tanong ni Liana. Hindi pa rin lumilingon. "Bakit ganoon kadali para sa'yo na husgahan ako?" "Hindi ko alam." Aminado niya, ang kanyang mga salita ay puno ng sakit. "Patawarin mo ako, Liana. Nagkamali ako.
Isang malaking pagkakamali. Nabulag ako sa lahat ng ito. Sa party, sa mga bisita, sa pangalan ng pamilya. Nakalimutan ko kung ano ang pinakamahalaga. Nakalimutan mo ako, sabi ni Liana. At sa wakas ay humarap ito. Ang kanyang mga mata ay hindi galit. Ang mga ito ay pagod. At iyon ang mas nagpahirap sa kalooban ni Mateo. Mas madali sanang tanggapin ang galit kaysa sa kawalan ng emosyon. Oo, sabi ni Mateo. Nilunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Nakalimutan kita. At iyon ang kasalanang hinding-hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Humakbang siya palapit, ngunit itinaas ni Liana ang kanyang kamay, isang senyales para huminto siya. Kailangan ko ng panahon, Mateo. Kailangan kong mag-isip. Bago pa man makasagot si Mateo, may kumatok sa pinto ng kanilang silid. Isang katulong ang nag-abot ng isang mensahe. Ma'am, sir. May naghahanap po kay Ma'am Liana sa baba. Isang Elena Reyes daw po. Nagkatinginan ng mag-asawa. Si Elena. Bumaba si Liana. Sinundan siya ni Mateo. Nakita nila si Elena na naghihintay sa may ibaba ng hagdanan. Ang mukha nito ay puno ng hiya. Mrs. Alcaraz, sabi ni Elena. Yumuko. Wala akong ibang masabi, kundi patawad. Naging makasarili ako. Nabulag ako sa pagkakataong makakuha ng malaking istorya. Inilabas ni Elena ang kanyang cellphone, binuksan ang isang voice recording app at ipinakita kay Liana. Ito po, ang buong usapan namin ng editor ko. Handa ko po itong ibigay sa inyo, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Tiningnan niya si Liana nang may buong paggalang. Ang kwentong nasaksihan ko ngayong gabi ay hindi na tungkol sa isang iskandalo. Ito ay tungkol sa katapangan. Tungkol sa dignidad. Ang kwentong ito ay sa inyo, ma'am. Kayo ang may karapatang magdesisyon kung paano ito dapat isalaysay sa mundo o kung dapat pa ba itong isalaysay. Iniabot niya ang cellphone kay Liana. O kaya naman, burahin ninyo para mawala na ang lahat ng ebidensya. Ang desisyon ay nasa sa inyo. Kinuha ni Liana ang cellphone. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena at sa huli, kay Mateo. Bumalik siya ng tingin kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong determinasyon. Hindi sapat ang salita, Mateo, sabi niya sa mahinang boses. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong malaman kung sino ka ba talaga kapag wala na ang mga maskara. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Ang puso ay kinakabahan. Aalis muna ako, sabi ni Liana. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero hindi ako pwedeng manatili dito ngayon. Bumaling siyang muli kay Elena. Salamat dito. Pag-iisipan ko. Pagkasabi noon, nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto. Liana, sandali! Sigaw ni Mateo. Ang boses ay puno ng desperasyon. Huminto si Liana sa may pintuan, ngunit hindi na lumingon. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sa'yo, tulad ng dati, Mateo. At tuluyan na siyang lumabas. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. At iniwan si Mateo na mag-isa sa gitna ng kanilang marangyang tahanan. Isang tahanan ngayon ay tila isang malaki at malamig na kulungan. Lumipas ang ilang araw. Ang Villa Alcaraz ay nanatiling tahimik. Ang dating masayang tahanan ay naging isang palasyo ng kalungkutan para kay Mateo. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Liana, ang kanyang tawa sa hardin, ang amoy ng kanyang pabango sa kanilang silid, ang mga librong iniwan niyang nakabukas sa aklatan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mateo ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Isang umaga, isang artikulo ang lumabas sa isang kilalang online news magazine. Ang headline ay hindi iskandaloso. Taliwas sa inaasahan ng marami. Ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na halaga,
Isang gabi ng pagbubunyag sa likod ng mga maskara. Hindi ito isinulat ni Elena Reyes. Ang pangalan sa byline ay Liana Roxas Alcaraz. Sa tulong ni Elena, na nagsilbing kanyang gabay at editor, isinulat ni Liana ang lahat. Hindi niya isinulat ito para manira o maghiganti. Isinulat niya ito nang may katapatan at habag. Ikinuwento niya ang kanyang eksperimento, ang kanyang mga naramdaman, ang sakit ng pagiging invisible, at ang kabutihang natagpuan niya sa isang tao na sa huli nagkamali, ngunit nagsisi. At higit sa lahat, isinulat niya ang tungkol sa kahalagahan ng pagtingin sa kapwa ng may dignidad, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang artikulo ay naging viral. Nagdulot ito ng malawakang diskusyon tungkol sa social class at sa pagtrato sa mga manggagawa. Maraming na-inspire, maraming mata ang namulat. Habang binabasa ni Mateo ang artikulo, ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng paghanga. Ang kanyang asawa ay hindi lang isang hostess na may magandang panlasa. Siya ay isang babaeng may paninindigan, may boses, at may pusong mas malaki pa sa kanilang kayamanan. Sa sandaling iyon, alam na ni Mateo kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi sapat ang salita. Kailangan niyang patunayan ang kanyang pagbabago sa gawa. Kinabukasan, gumawa siya ng mga desisyon na yumanig sa mundo ng negosyo. Formal niyang inihayag ang pagputol ng lahat ng kontrata at partnership ng Alcaraz Corporation sa kumpanya ni Mr. Chen at sa iba pang mga negosyanteng naging bahagi ng pang-aalipusta sa kanyang asawa. Sinabi niya sa publiko na ang Alcaraz Group ay hindi makikipag-ugnayan sa sinumang hindi kumikilala sa dignidad ng bawat tao. Marami ang nagulat. Marami ang nagsabing isa itong business suicide. Ngunit para kay Mateo, ito ang tanging paraan para ipakita kung nasaan na ang kanyang katapatan. Ang kanyang sumunod na hakbang ay mas makabuluhan pa. Gamit ang malaking bahagi ng kanilang personal na yaman, nagtatag siya ng isang foundation. Ang pangalan nito, ang Halaga Foundation, in honor of Liana Roxas Alcaraz. Ang layunin ng foundation ay magbigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga manggagawang nakakaranas ng pang-aabuso at diskriminasyon sa trabaho. Hindi niya alam kung nasaan si Liana. Walang sino man ang nakakaalam, ngunit umaasa siyang nababalitaan nito ang kanyang mga ginagawa. Isang hapon, ilang linggo matapos ang party, nagpasya si Mateo na bisitahin ang isa sa mga soup kitchen na sinusuportahan ng kanilang bagong foundation. Isang maliit at simpleng lugar sa isang abalang distrito ng Maynila. Pagpasok niya, nakita niya ang mga taong nakapila para sa mainit na pagkain, mga construction worker, mga street vendor, mga pamilyang nawalan ng tirahan, at sa gitna ng lahat, isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw. Isang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Abusado itong nagsasandok ng lugaw sa mga mangkok. Nakangiti ito habang nakikipag-usap sa isang matandang babae. Isang nangiting totoo, isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita. Si Liana. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang mag-angat ng tingin si Liana at makita siya, hindi ito nagulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Walang nagsalita sa kanila. Sa halip tinapos muna ni Liana ang kanyang ginagawa. Nang maubos na ang mga nakapila, nilapitan niya si Mateo. Nababasa ko ang mga balita, sabi ni Liana. Ang boses ay kalmado. Ang foundation, iyon ay isang malaking bagay. Iyon ang dapat kong gawin, sagot ni Mateo. Tinuruan mo akong makita kung ano ang tunay na mahalaga. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang espasyo para sa mga bagay na hindi masabi ng mga salita. Nagsimula na ang pag-aayos sa aklatan, sabi ni Mateo.
at ang florera ng lola mo. Ipinahanap ko ang pinakamahusay na restaurer sa buong Asya. Sinusubukan nilang buuin itong muli, piraso bawat piraso. Tumingin si Liana sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang sensiridad, nakita niya ang pagbabago, ngunit nakita rin niya ang takot na baka huli na ang lahat. Ngumiti si Liana, isang maliit at mahiyain na ngiti. Alam mo, baka hindi na ito kailanman magiging perpekto ulit. Palaging magkakaroon ng mga lamat. Nalungkot ang mukha ni Mateo. Alam ko. Pero, pagpapatuloy ni Liana, minsan, ang mga lamat ang nagpapatunay na ang isang bagay ay sumubok maging buo muli. At iyon ang nagpapaganda dito. Sa mga salitang iyon, isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Mateo. Hindi nagsabi si Liana na babalik na siya. Hindi rin nangako si Mateo na magiging perpekto na ang lahat. Sa halip, tumingin si Liana sa isang tumpok ng mga maruruming pinagkainan sa isang tabi. Mabigat yan. Kailangan ng tulong sa paghuhugas. Tumingin si Mateo sa kanyang mamahaling suit at pagkatapos ay kay Liana. Walang pag-aalinlangan. Hinubad niya ang kanyang coat, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo at lumapit sa lababo. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina, sa gitna ng ingay ng isang simpleng komunidad, ang bilyonaryo at ang kanyang asawa ay nagsimulang maghugas ng mga plato, magkatabi. Isang bagong simula, hindi na binuo sa karangyaan o posisyon, kundi sa isang bagay na mas matibay, paggalang, pag-unawa, at isang pag-ibig na natutong tumingin sa tunay na halaga ng isang tao. Sa huli, ang naging pagsubok ni Liana Roxas Alcaraz ay hindi lamang tungkol sa pagbubunyag ng pagkukunwari ng mga taong nakapaligid sa kanya, kundi isang malinaw na paalala kung sino talaga ang may tunay na halaga. Sa mundong binulag ng kayamanan at kapangyarihan, ang mga taong mapangmata, mapagkunwari, at taksil ay kalaunay na huhubaran ng maskara. At sa oras na lumitaw ang katotohanan, hindi kayamanan ang nagtatanggol sa kanila, kundi konsensya na puno ng pagsisisi. Hindi kailanman bumaba si Liana bilang tao, kahit pa siya'y itinuring na mababa. Sa katahimikan at dignidad niya, pinatunayan niyang ang kabutihan at paggalang sa sarili ang tunay na yaman. Ang mga nanakit at nangapi ay humarap sa bunga ng kanilang ginawa, habang ang taong nanatiling tapat at makatao ay siyang nagwagi. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Liana, may lakas ba kayong hubarin ang maskara ng mundo upang makita ang totoo? At kung kayo man ay minsang minamaliit, paano ninyo pinanghahawakan ang sarili ninyong dignidad? Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ibahagi ninyo ang saloobin ninyo sa comments. Mahalaga ang boses ninyo at nandito lang ako, handang makinig.